Isang mainit na araw sa kalagitnaan ng 90s sa Disneyland Paris, puno ng saya ang paligid. Ang mga bata ay tumitili sa tuwa habang dumadaan ang makulay na parada sa Main Street. Sa gitna ng karamihan, may dalawang batang magkapatid mula Switzerland, nakangiti, namamangha sa Sleeping Beauty Castle na nagniningning sa ilalim ng araw. Para silang ordinaryong pamilya. Ngunit, hindi sila ganon. Sila ang mga hinintay ng kapalaran. Ang batang lalaki, siya ang magiging pinuno ng isang imperyo. At ang batang babae, siya ang magiging isa sa pinakapeligrosong babae sa mundo. Sino nga ba si Kim Yo-jong? Sa Pyongyang, North Korea, ang bawat imahe, bawat salita ay maingat na kinokontrol. Ang Kim Dynasty ay hindi lang mga pinuno. Sila ang mga hinintay ng langit, mga Diyos sa lupa. Pero sa likod ng makapangyarihang imahe, may isang babaeng laging nasa anino. Si Kim Yo-jong, ang nakababatang kapatid ni Kim Jong-un. Noong 2011, namatay ang kanilang ama, si Kim Jong-il. Sa libing, isang batang babae ang nakatayo sa likod. Nakayuko, umiiyak. Walang nakakakilala sa kanya. Walang litrato, walang pangalan sa media. Pero sa likod ng katahimikan, siya ang nagtatakda ng entablado. Sino nga ba siya? At bakit siya laging nandiyan sa bawat mahalagang sandali? Noong dekada 90s, dalawang batang Koreano ang nag-aral sa isang pribadong paaralan sa Bern, Switzerland. Sabi ila, anak sila ng mga diplomat, pero peke ang kanilang mga pasaporte. Sila ang mga anak ng Kim Dynasty, nagtatago sa simpleng buhay, naglalaro ng soccer, nag-i-ski, at bumibisita pa sa Disneyland. Pero isang araw, bigla silang nawala. Bumalik sa North Korea, kung saan nagbago ang lahat. Noong 2014, si Kim Yo-jong ay hinirang bilang Deputy Director ng Propaganda and Agitation Department. Siya ang nagdidikta ng bawat imahe, bawat salita na lumalabas sa mundo. Pero hindi lang propaganda ang kanyang laban. Siya ang boses ng kapatid niya, ang boses ng isang nuklear na banta. Noong 2018, isang makasaysayang sandali. Si Kim Yo-jong ang naging unang Kim na tumapak sa South Korea mula nung Korean War. Sa Winter Olympics, nakita ng mundo ang kanyang ngiti, malambot, diplomatiko, parang pelikula. Grabe, no? Nakipagkamay siya, ngumiti sa media at biglang nagkaroon ng pag-asa. Baka magbago na ang North Korea. Pero sandali lang, may isa pang mukha si Kim Yo-jong. Noong 2020, inutos niya ang pagsira ng liaison office sa Kaesong, isang simbolo ng pag-asa sa pagitan ng dalawang Korea. Ang kanyang mga salita, dating magalang, ngayon ay puno ng galit. At noong 2024, tinawag niya ang South Korea at Ukraine na mga asong gala ng Amerika. Anong nangyayari? Sino ang tunay na Kim Yo-jong? Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Yo-jong, nagbago ang North Korea. Ang propaganda ngayon ay digital na, nasa YouTube. Grabe! Pero hindi lang yon, siya ang naging boses ng mga banta ng kapatid niya. Noong 2024, nang magpadala ang South Korea ng mga leaflet, inutos niya ang pagpapadala ng mga lobo na puno ng basura at dumi pabalik sa DMZ. At ayon sa mga ulat, siya mismo ang nag-utos ng pagpatay sa mga opisyal na hindi niya gusto. Pero ang pinakamapanganib, siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Kim Jong-un. Siya ang direktang linya sa taong may kontrol sa mahigit 50 nuclear na armas. Isang babae sa likod ng pinakamalaking banta sa mundo. Pero hanggang saan kaya siya handang magpunta? Si Kim Jong-un nasa maagang 40s pa lang pero may mga bulong na may sakit siya. Siguro sa puso,
Siguro dahil sa sobrang paninigarilyo. Kung sakaling mawala siya, sino ang susunod? Ang kanyang anak na babae, si Ju Ai, 11 taong gulang pa lang pero tinuturuan na ng estado. Pero sa isang bansa kung saan patriarchal ang kultura, posible kaya na ang isang babae ang mamuno? O baka naman si Kim Yo-jong na ang hinintay natin, isang babaeng dating nasa anino, ngayon ay hinintay ng kapalaran. Pero tanong ko sa iyo kaibigan, kung siyang mamuno, magbabago ba ang North Korea? O lalo pang lulubog sa takot at kapangyarihan? Ngayon, habang pinapanood mo ito, ang North Korea ay patuloy na nagtatayo ng mga armas, nagpapadala ng mga sundalo sa Russia at nagbabanta ng digmaang nuklear. Sa gitna nito, si Kim Yo-jong ang boses ng galit, ang kamay na nagtatakda ng entablado. Pero sa likod ng kanyang ngiti, ng kanyang mga banta, may isang misteryo. Ano ang tunay niyang plano? At kung siya ang magiging susunod na pinuno, ano ang mangyayari sa mundo? Isang bagay ang sigurado, ang kwento ng Kim Dynasty hindi pa tapos at si Kim Yo-jong hindi pa natin lubos nakilala. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento na magpapaisip sa iyo. Ano sa tingin mo? Sino ang tunay na Kim Yo-jong? I-comment mo sa baba.